Magandang umaga! Ang asignaturang pag-aaralan natin ay edukasyon sa pagpapakatao at tayo ay nasa ika-4 na linggo na. Ang ating aralin ay salamat sa karapatan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na nakapagbibigay ng pasasalamat sa tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng kwento. Naibabahagi ang pasasalamat sa tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng kwento. At naiuugnay ang kwentong binabasa sa sariling karanasan. Halina't balikan natin ang nakaraang aralin. Lagyan ng check ang bilang kung tumutukoy ito sa karapatan mo bilang bata at X naman kung hindi. Una, si Lota ay lumaking malusog at matalino. Ang sagot ay check. Pangalawa, masayang nag-aaral si Kaloy kasama ang kanyang kaibigan. Ang sagot ay check. Pangatlo, hinahayaan si Carla ng kanyang magulang na maglaro at maglibang. Ang sagot, check. Pang-apat, si Rene ay nagtatrabaho sa murang edad. Ang sagot dito ay X. At panlima, madalas makipag-away si Baldo sa kaniyang kaklase. Ang sagot, X. Sa nakaraang aralin ay natutunan natin na ang isang batang tulad mo ay may karapatan. Ngayon naman, ating pag-aaralan kung paano natin pasasalamatan ang mga taong nagkaloob sa atin ng mga karapatang ating tinatamasa. Basahin ang kwento. Ang pamagat ay, ang galing naman. Masayang-masaya si Bella nang dumating mula sa paaralan. Niyakap at hinalikan niya ang kanyang ina na kasalukuyang nagluluto. Inay, nakakuha po ako ng mataas na marka sa pagsusulit. At napuri ako ng aking guro sa harapan ng aming klase. Tuwang-tuwa ang ina ni Bella. Binabati kita, anak. Ang galing mo naman. Sige, magpalit ka ng damit at tayo'y kakain na. Nakita ni Bella na ang kanyang nanay ay naghahanda ng masustansyang pagkain para sa hapunan. Wow! Ang sarap naman po niyan, inay. Alam niyo po talaga ang aking paborito. Maraming salamat po. Ngayon ay basahin at sagutan natin ang mga tanong. Unang bilang, sino ang batang babae sa kwento? Pangalawa, bakit nagpasalamat si Bella sa kaniyang ina? Pangatlo, sino ang nagbigay ng karapatan kay Bella? Pang-apat, naranasan mo rin ba ang karapatang naranasan ni Bella? Panlimang tanong, nagpapasalamat ka ba sa nagbigay sa iyo ng iyong mga karapatan? Paano mo ito ginagawa? Para sa pagsasanay bilang isa, lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pagpapahayag ng pasasalamat sa iyong karapatan at X naman kung hindi. Unang larawan. Ang sagot? Check. Pangalawang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapahayag ng pasasalamat? X. Pangatlong larawan. Ang sagot ay? Check. Pang-apat. Ang sagot dito ay check. At ang panlimang larawan, ang sagot ay X.
Para naman sa susunod na pagsasanay, buuin ang pangungusap, piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa sagutang papel. Narito ang iyong mga pagpipilian. Masaya, tinatamasa, magpasalamat. Dapat tayong puwang para sa mga karapatang ating puwang. May papakita natin ang pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa payo ng ating mga magulang. Ang sagot, dapat tayong magpasalamat para sa mga karapatang ating tinatamasa. May papakita natin ang pasasalamat kung tayo ay sumusunod sa payo ng ating mga magulang. Para naman sa panghuling pagsasanay, isulat ang tama kung ang gawaing isinasaad sa pangungusap ay nagpapahayag ng pasasalamat at mali kung hindi. Una, nagpapasalamat kay tatay sa ibinigay na baon. Ang sagot ay tama. Pangalawa, naglaan ng oras para sa pagdarasal sa Diyos bago matulog. Ang sagot? Tama. Pangatlo, pagdabog dahil hindi nabili ang gustong laruan. Ang sagot ay mali. Pang-apat, sinimangutan si ate dahil hindi binigay o sinunod ang kanyang gusto. Ang sagot, mali. At ang panlima, niyakap si nanay dahil nilutuan ka ng paborito mong ulam. Ang sagot ay tama. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood mga bata. Hanggang sa muli, paalam!